Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 45 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang umiinit ang labanan, may isang boses na sumigaw, "Sugurin niyo ang may hawak ng bandila." Ang lalaking nangunguna sa pag-atake ay mukhang kinatawan ng Myeongdong Group na nakipagsanib puwersa sa Dongdaemun. Agad na lumitaw ang mensaheng nagsasabing ginamit ni Kim Hyun-tae, ang kinatawan ng Myeongdong, ang karagdagang epekto ng pulang bandila. Sa senaryong Struggle for the Flag, ang kulay ng bandila ang batayan ng lakas nito, mula puti, pula, navy, kayumanggi, lila, hanggang itim, at habang tumataas ang kulay ay lalo ring lumalakas ang mga epekto nito. Dahil pula na ang kanilang bandila, nangangahulugan itong nakasakop na sila ng isa pang istasyon, o kaya'y napatay nila ang tagapagdala ng bandila ng ibang grupo. Ang pulang bandila ay nagbibigay ng 5% dagdag sa atake at depensa, at base sa tingin ni Kim Hyun-tae, malinaw na mahusay siya sa pakikipaglaban. Ngunit sa malas niya, maling istasyon ang pinili niyang lusubin, ang Chungmuro. Sa mismong sandaling yon, inactivate ni Gong Pil-do ang Armed Zone Level 6 at Private Property Level 6. Agad siyang kumilos habang minamaliit ang paparating na mga kalaban, at sabay-sabay na nagpaputok ang 8 mini turret patungo sa Myeongdong Group. Umalinggaw ang putukan habang nagliparan ang mga piraso ng laman at dugo, muling pinapatunayan kung gaano nakakatakot ang kakayahan ni Gong Pil-do. Pilit na nagsama-sama ang mga kalaban sa isang depensibong pormasyon, ngunit walang saysay iyon laban sa napakalakas na bombardment ng Level 6 Armed Zone. Sunod-sunod ang mga pagsabog habang tinatadtad ng enhanced magic bullets ang katawan ng mga miyembro ng Myeongdong hanggang sa isa-isa silang bumagsak. Nakakatakot si Gong Pil-do bilang kalaban, ngunit bilang kakampi ay halos walang kapantay ang kanyang lakas. Nagpanik ang natitirang mga miyembro ng Myeongdong at nagtangkang umatras, ngunit wala silang matakbuhan. Inactivate ni Kim Dokja ang espesyal na opsyon ng Unbroken Fate at ginawang apoy ang Ether attribute nito. Ang Ether Blade na naglalagablab ay lumikha ng isang pader ng apoy na humarang sa kanilang pagtakas. Nang mag-atubili ang mga kalaban dahil sa kalituhan, muling pinaulanan sila ng putok ng mga turret ni Gong Pil-do. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan sa ulo ng magic bullet ang kinatawan ng Myeongdong at nabitawan nito ang bandila. Kumislap agad ang mga mata ni Gong Pil-do nang makita yon. Ngunit bago pa niya makuha ang bandila ay pinigilan siya ni Dokja. Agad nitong pinulot ang nahulog na bandila mula sa riles, at nawalan ng pag-asa ang natitirang mga miyembro ng Myeongdong. Lumabas ang mensahe ng tagumpay laban sa Myeongdong Group, at sinipsip ng puting bandila ang mga tagumpay ng pulang bandila hanggang sa ito mismo ay maging pula. Naramdaman ni Dokja ang mas malakas na enerhiyang umiikot sa kanyang katawan, habang may mensaheng nagsasabing isang hakbang na lamang siya palapit sa King's Road. Bukod sa pagpapalakas sa kinatawan, pinapalakas din ng mas mataas na antas ng bandila ang mga kakampi sa paligid nito. Kaya isa ito sa kakaunting paraan upang mapataas ang kabuuang combat power bukod sa mga superior item o stats. Dahil dito, nagsimula na rin ang malawakang digmaan ng iba't ibang king candidates sa Seoul upang mapalakas pa ang kanilang mga bandila at sarili. Pagkatapos ng laban, hinuli ni Dokja ang isa sa sugatang miyembro ng Myeongdong at tinanong kung bakit agad nilang pinuntirya ang Chungmuro matapos itong magbukas. May kakaiba talaga sa kanilang pag-atake, lalo na sa reaksyon ni Kang Il-hun nang malaman nito kung sino ang kinatawan ng istasyon. Maliwanag na mayroon silang impormasyon tungkol sa Chungmuro bago pa ito mabuksan. Naghinala si Dokja na may kinalaman dito ang misteryosong grupong tinatawag na prophets na nabanggit noon sa Theater Dongjon. Naisip niya kung may bago bang prophet na lumitaw o kung may isa pang reader bukod sa kanya. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga miyembro ng Myeongdong ay sobrang sugatan na at namatay bago pa makasagot ng maayos. Dahil dito, si Kang Il-hun na lamang ang natirang mapagkukunan ng impormasyon. Tinanong ni Yo Sang-a kung plano ba talaga ang lahat mula pa sa simula, at kalmadong ipinaliwanag ni Dokja na halatang may naunang kasunduan ang dalawang grupo para magsanib at umatake. Bagaman nadismaya si Yo Sang-a sa pagtataksil, binalaan siya ni Dokja na huwag masyadong magtiwala sa mga tao.
Gayunpaman, tahimik nitong inamin na gusto pa rin niyang maniwala sa iba dahil ang paniniwala sa isang tao ang nagdala sa kanya hanggang roon. Mabilis na naging marahas ang interogasyon kay Kang Il-hun. Iminungkahi ni Jung Hyewon ang pagpapahirap, ngunit sinabi ni Dokja na hindi na yon kailangan. Hinugot niya ang kanyang espada at malamig na ipinahayag na bibigyan lamang niya si Kang Il-hun hanggang sa bilang na 3 bago ito patayin. Inactivate niya ang White Pure Star Energy at dahan-dahang ikinaladkad ang espada papalapit sa mukha nito habang lalong umiinit ang talim. Dahil sa matinding takot, bumigay si Kang Il-hun bago matapos ang bilang at sumigaw na ang impormasyon ay nanggaling sa Domyo Station. Ayon dito, isang lalaking nagpapakilalang prophet ang nagbigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa Cheongmuro, ngunit may mali agad na napansin ni Dokja. Umiikot ng kakaiba ang mga mata ni Kang Il-hun at tila nawawalan ito ng kontrol sa sariling katawan. Napagtanto niyang epekto iyon ng suggestion, isang kakayahang ginagamit upang pigilan ang paglabas ng impormasyon. Agad niyang inutusan si Yo Sang-an na takpan ang bibig ni Kang Il-hun bago pa ito mapilitang magpakamatay. Dahil dito, lalo niyang nakumpirma na mas maingat at mapanganib ang mga prophets kaysa sa inaakala niya. Ngunit may isang pakinabang dito, kinakailangang harapan gamitin ang suggestion, ibig sabihin ay maaaring direktang madala sila ni Kang Il-hun sa isa sa mga prophets. Bago simulan ang paghahanap, nagtungo muna si Dokja sa bubong ng teatro kung saan nananatiling walang malay si Yoo Jong-hyuk habang nakahiga sa kandungan ni Lee Ji-hye. Nag-aalalang tinanong ni Lee Ji-hye kung magiging maayos ba ang kanyang master, at tiniyak naman si Dokja na makakabawi ito matapos makapagpahinga, bagaman maaaring manatili ang ilang trauma sa isip nito. Sinabi pa niyang mas kilala niya si Yoo Jong-hyuk kaysa kahit sino sa buong mundo. Pagkatapos ay nagsulat siya ng ilang tala sa papel at iniabot iyon kay Lee Ji-hye na may utos na ibigay lamang kay Yoo Jong-hyuk kapag nagising na ito. Kahit na nga kung hindi niya babasahin, alam ni Dokja na siguradong sisilipin pa rin ito ni Lee Ji-hye. Kahit hindi niya maintindihan ang laman dahil tanging si Yoo Jong-hyuk lamang ang makakaunawa rito. Habang paalis na siya, biglang binanggit ni Lee Ji-hye ang emosyonal na mga salitang isigaw niya kanina habang sinusubukang gisingin si Yoo Jong-hyuk. Sa kasamaang palad, dahil sa filtering effect, lubusan niyang na-misinterpret ang sitwasyon at inisip na parang pagtatapat ng damdamin iyon sa pagitan ng dalawang magkasintahan na mayroon pang anak. Halos mabaon sa hiya si Dokja habang pilit itong itinatanggi, ngunit lalo lamang naniwala si Lee Ji-hye at buong pagmamalaking sinabing ihahatid niya ang love letter sa kanyang master. Wala nang nagawa si Dokja kundi sabihin kay Yoo Jong-hyuk na lamang itanong ang lahat bago siya tuluyang umalis. Samantala, nagkagulo naman ang mga constellation na nanonood, may mga humanga, may mga natawa, at may mga nangutya. Gayunpaman, naiparating niya ang mahalagang mensahe kay Yoo Jong-hyuk at habang hindi pa ito nagigising, determinado siyang sulitin ang pagkakataon upang makakuha ng mas maraming benepisyo hanggat maaari. At diyan nagtatapos ang kabanata 45 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Nagustuhan niyo ba? Mag-comment naman sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod, paalam.